Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tagapagtaguyod po ng ating banal na misa ay ang De Castro family at Chalo 1 and 2. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama natin sa ating panalangin ng mga sumusunod na pagsamo. Pasasalamat ni Larina Lopez and family, Winnie De Silva and family, Mandy Tinasa and Rachel San Felipe, Abina and Constales family, Tino and Annie Manili, Puller family, Brines family, Jerry Ramos and family, Castillo and Season family, Rolando Pesarit and family, Martinez family, Arnel and Lisel Maningas and family, Julius and Richelle Requioma, Ronnie and Gina Lazaro, Edgar Maningas and Gigi Tulop and family, Emily Bongat and family, Lando and Dory Esguera and family, Brad Buboy and Sis Mercy and Berso and family, Lita Limbaga and family, Winifredo and Marciana De Castro and family, Rafael Ligaya Ferrer and family, Ferdinand and Pamela De Castro and family, Renato and Jennifer Aguirre and family, Floserpida De Castro and Rebecca Saison, Iris and Jordania Nierba, at Mila Robes and family. Para po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Righteous Jan Aguirre, 84th birthday of Elisa Ferrer, Eos Capistrano, Prince Rainiel Ferrer, Claudine Dennis Victorio, Jillian Kate Victorio, Edmar Bongat. At para rin po sa mga special intention ni Mr. and Mrs. Ray Ilagan, Andresa Manili, Lourdes De Castro, Maria Galsby, Salonga and Halili family, Edita Luna, Attorney Joaquin Rillo. At para rin po sa paggaling ni na Ivy Marie Adriano, Alexander De Castro, Rosemary De Castro, Eteng De Castro, Choderico Ricardo, Euprosina Milagros, Choderico Jr., at Maricar. Isama rin po natin sa ating panalangin ng mga kaluluwa ni na Virginia Preciano, Felicissima Isagani, Sinaida, Lourdes, Francisco, Valeria, Miguel Rodolfo, Bonifacio, Benelito, Agripina, Purita, Mario Jr., Felipe, Evelino, Emerson, Jose, Jenny, Perfecto, Rowena, Lagrimas, Gregorio, Ben, Lolita, Ruben, Michelle, Edwin, Rinoa Angeli, Noel, Carlos, Nelson, Rolando, Perfecto, Esperidion, Francisca, Elijah Sr., Artemio, Marcelo, Cleope, Florencio, Rigobert, Joseph, Angelo, Prince Lucas, Jeffrey, Jerry Gonzalo, Juscoro, Mauricia, Tito Sr., Nelia, Marianita, Reynaldo, Alfonso, Rosenda, Ruby Rose, Maricel Clandestine, Sheila Marie, Juana, Buenvenido, Sebina, Consorcia, Regina, Cerilo, Agustin, Vicentacion, Irenea, Ernesto, Jose Jr., Yolanda, Leonora, Rosalinda, Ricardo, Carmelita, Hector, Sugar, at Ignacio. Tema ng taon at buwan, pinagkalooban para magbahagi. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin.
Ang mga pagpapagaling ni Jesus ay tumatawag sa ating Pilipinong Katoliko tungo sa pagbabahagi ng ating pagiging alagad niya sa gawang bunsod ng pananampalataya. Sa liturhiya, sa darating na Miyerkules ay simula na ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo. Ipinapaalala po sa lahat na ito ay araw ng ayuno para sa may gulang na 18 hanggang 50 at abstinensya sa araw na nasabi at sa lahat ng Biyernes. Sa mga gulang na 14 hanggang 60. Simula rin ito ng Alay Kapwa at araw ng Paspit Program ng Pondo ng Pinoy. Turo ng simbahan, si Jesus ay hindi isang karaniwang tagagawa ng kababalaghan na lumikha ng malaking palabas upang mahikayat ng mga tagasunod. Sa halip, gumaganap siya ng isang misteryo ng pagpapagaling na siyang patuloy na tumatawag sa atin tungo sa personal na pananampalataya at pagiging alagad. Ang mangunguna po sa ating misa ngayon ay si Father Anthony Chan. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, dumulog muna tayo sa banal na piging ng pagpapatawad at nang sa gayon, tayo kaawaan ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Awitin natin ang papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ibinibigay ng Panginoon ang mga tuntunin tungkol sa sino mang magkakaroon ng karumhang kaugnay ng anumang sakit sa balat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni naman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin ni siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote.
Ituturing siyang marumi at dito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ay ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasayahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa ikalawang pagbasa, itinatagubili ni Apostol San Pablo na huwag maging sanhi ng karumihan at pagkakasala ni numan, kundi gawin ang lahat ng ikararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito ng lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Tumayo po ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita. Narito at dumating sa isang dakilang propeta
Sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ay pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo pang lahat. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapagaling sa isang taong may ketong o may mabigat na karamdaman. At dito sa atin, kapag po tayo ay mayroong karamdaman, hindi naman ang tingin natin doon sa taong may karamdaman ay makasalanan. Pero doon po sa mga Hudyo, iba ang kanilang pananaw. Kapag ikaw ay may mabigat na karamdaman, ang ibig sabihin para sa kanila, marahil may ginawa ka na mabigat na kasalanan, kaya ka pinarurusahan ng Diyos. Kaya nga sa atin, kapag masakit ang ulo mo, ano ang katapat noon? Uminom ka ng gamot, o kaya naman ipagpahinga mo yan, o kaya naman mag-water therapy ka, uminom ka ng maraming tubig. Subalit doon po sa mga Hudyo, kapag masakit ang ulo mo, marahil dahil ito ay maliit na karamdaman lamang, baka meron ka na ginawa na maliit na kasalanan na dapat mong ipagsisi at ihingi ng tawad sa Diyos. Kaya nga kapag po ganoon, ang pananaw ng mga Hudyo, ibang-iba sa pananaw nating mga Kristiyano. Kasi para sa atin, ang sakit ay sakit at hindi siya umang kasalanan. Kaya nga kapag sinasabi sa atin na tayo ay nagkakaroon ng karamdaman, ang kinakailangan lamang magpagaling ka. Subalit po sa mga Hudyo, ang pananaw naman nila, lahat ng karamdaman ay may kaugnayan doon sa kasalanan. Kaya kapag ikaw ay mayroong karamdaman, ibig sabihin, may kasalanan ka. Pag mabigat ang iyong karamdaman, para sa kanila, ang ibig sabihin, napakabigat ng ginawa mong kasalanan. Kaya gayon po ang kanilang pananaw, gayon din ang kanilang pakikitungo sa mga tao na may karamdaman. Kaya isipin po ninyo, kung ikaw ay nagkaroon ng sakit na ketong na noong mga panahon na yon, wala pa namang lunas, wala pa namang naiimbento na gamot, napakahirap ng isang may sakit na ketong. Bakit? Kasi lalayuan ka ng marami. Kasi unang-una, nakakadiri ang itsura mo. Kaya kung tayo po ay mayroong tagyawat, pansinin po niyo yung iba, hindi makatulog, hindi makalabas yung iba. Bakit? May tagyawat ka. Tagyawat lang yan, hindi ka na makatulog. Tagyawat lang yan, hindi ka na makalabas. Yung iba nga, ang lakas ng self-confidence. Di ba? Ang dami ng tagyawat, selfie pa ng selfie. Di ba? Malakas ang self-confidence. Ano? Ngayon kaya tinanin nyo, kung ikaw ay may ketong, hindi lang iisa ang mayroong marka sa iyong katawan. Buong katawan mo ay binabalot ng mga malalaki na bukol na ito. Kaya nga kapag kagano ng itsura mo, unang-una, nakakadiri para doon sa ibang mga tao. At hindi lamang iyon, sapagat ikaw ay mayroong mabigat na karamdaman na sa kanilang palagay ay mayroong kang mabigat na kasalanan, ikaw ay dapat na iwasan. Kasi sino man ang lumapit sa iyo at humipo sa iyo ay nahahawa sa iyong karamdaman o sa iyong kasalanan. Kaya hindi ka dapat lapitan. Kaya nga po sa ating pong mga naunang pagbasa, ano ang sinasabi sa atin? Kung ikaw ay may sakit na ketong, kinakailangan, ipakita mo na talagang may sakit ka.
Para nang sa gayon, alam ng mga tao sa paligid na ikaw ay dapat iwasan. Kaya ano ang gagawin mo? Magsusot ka ng kasuotang parang kawawa at malayo pa lang ang mga tao sa iyong paligid, kinakailangan mo ng sumigaw, marumi, marumi, para hindi kalapitan ng mga tao sa iyong paligid. Kasi pag lumapit sila sa iyo, pag kinausap ka nila, kapag ikaw ay hinipo nila, nagiging marumi na rin sila ayon sa kanilang pananaw. Kaya nga po kahit yung sarili mong kapamilya, kung may asawa ka, kung may anak ka, iiwanan mo yun. Pupunta ka sa isang lugar na kung saan ay hindi matao. At paano kapag ka ikaw ay mamamatay? Mamamatay kang nag-iisa. Kaya wala pong pinagkaiba sa pinagdaraanan natin ngayon, hindi ba? Kapag meron kang COVID-19 na sakit, ano nangyayari sa atin? Nadi-discriminate ka. Di ba? Kaya nga po nung una, pansinin po ninyo, nung pong nagkakaroon ng matinding salot dito sa atin, yung pong hindi pa masyadong nagla-lockdown, punta ako ng SM sa Tungko, kasi doon naman ako naka-assign dati. Ngayon kaya, lalakad-lakad lang ako doon. Ay kahit po yung ating mga kapatid na mga nasa paligid, minsan nagdi-discriminate. Naglalakad ako ng tahimik doon, may nakasalubong ako isang matanda, pinandilatan ako. Bakit? Kasi singkit po ako eh. Kaya akala galing ako ng Wuhan, China. Kaya akala may virus akong dala-dala. At tapos pinandilatan ako. Wala naman akong ginagawa. No? Kaya kuminsan mahirap po yung nagiging singkit ang mata mo. No? Kaya singkit na nga ako, pandak pa ako eh. Pandidilata mo pa ako. No? Nasa akin na nga lahat yung disadvantage nung panahon na yun eh. Tapos didiscriminate pa ako. No? Ngayon, tingnan ninyo, no? Walang pinagkaiba sa atin ngayon. Tapos, ano pa yung nangyayari? Kapag kay nagkaroon ng salot na ito at ikaw ay namatay, ano yung nangyayari madalas? Di ba? Namamatay kang nag-iisa. At hindi lang yun. Hindi ka lang mamamatay na nag-iisa. Susunugin ka pa. Di ba? Mahirap, no? Kaya pansinin po ninyo ng dati, ang hirap-hirap po na magkaroon ng ganong karamdaman. Na-discriminate ka na, napagbintangan ka pa, na ikaw ay isang makasalanan. Wala ka namang ginagawa, pero napagbibintangan ka. Yun po yung mahirap nung una. Subalit sa ating pong mabuting balita, mayroong pinapakita sa atin na mga pagkilos na kahanga-hanga. Unang-una, nung lumapit yung ketongin na ito, ano ang kanyang ginawa? Naniklod siya at nagmakaawa. Hindi siya nagmalaki, nagpakumbaba siya. Hindi po katulad kuminsan kapag tayo nagdarasal sa ating Panginoon, ikaw ay nagbababala pa. Lord, ibigay mo sa akin yung biyaya na ito. Ibigay mo sa akin yung hinihiling ko. Kung hindi, hindi na ako magsisimba. Nagbabala ka pa, nagbanta ka pa. Ibigay mo sa akin yung biyaya na ito. Kung hindi, hindi na ako magpapakabait. Ibigay mo sa akin yung biyaya na ito. Kung hindi, hindi na ako magpapakatino. Pag nagdarasal tayo, hindi ka nagmamalaki sa Diyos. Nakikiusap ka sa Diyos. Hindi mo pinipilit ang Diyos. Nakikiusap ka lamang. Kaya yung sumunod na sinabi nitong ketongin ito, napakaganda. Bakit? Kasi ang sabi niya, nung naniliklod siya at nagmamakaawa, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ko. Kaya yung pagpapasya, iniiwan niya kay Jesus. Kung ibig po ninyo, hindi siya namimilit. Ang ibig sabihin nito, kung mapagagaling ninyo ako, salamat. Kung hindi ninyo ibig na ako'y pagalingin, salamat pa rin. Kaya nga po, walang pamimilit. Tanggap niya kung ano ang ipagkakalob sa kanya ng Diyos. Tanggap niya kung ano ang magiging kanyang kahinatnan. Kaya tanggap niya na kung siya'y pagagalingin, maraming salamat sa Diyos. Kung hindi naman siya pagagalingin, babalik na naman siya sa dati niyang pamumuhay na nag-iisa, nilalayuan ng marami, dinidiscriminate ng mga tao sa kanyang paligid, at ano pa, pinandidirihan ng dahil sa kanyang karamdaman. At ayaw siya na lapitan ninuman at hindi siya pwedeng lapitan maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga po, tanggap niya kung ano ang mangyayari. Kaya yun yung isa sa magandang ginawa ng tao na ito. Yung tao na ito, nagmakaawa, nanikluhod sa ating Panginoon, nakiusap ng walang pamimilit.
Kaya nga po ito'y paalala sa atin na kapag tayo po'y nagdarasal, matuto rin tayong maging mapagpakumbaba. Matuto rin tayong tumanggap sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi kuminsan, may ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi mo matanggap-tanggap, hindi mo maunawaan. Pero magtiwala ka lang, bakit? May dahilan pala after some time. Humingi ka ng milyon-milyong pera, ang binigay sa'yo, 100 lang. Bakit? Kasi may dahilan pala ang Diyos. Pag ngayon binigay sa'yo, hindi mo kayang tanggapin yung milyong-milyong pera nang hindi magbabago ang ugali mo. Kaya tingnan ninyo yung iba, no? Yung mga biglang yaman. Di ba? Kung makaasta, akala mo kung sino. Di ba? Tignan nyo yung iba na kapag ka po biglang yaman, hindi na nagtatrabaho. Bakit? May pera naman. Di ba? Hindi mo gamitin sa investment. Hindi mo gamitin para mas mapalago. Pero nung gagawin ng iba, magpapakasaya ka na lang. Hindi mo ma-manage. Kaya yung hinihingi mo na milyon-milyon, pag binigay sa iyo ngayon at hindi ka nakahanda na ito'y gamitin sa maayos, mapapariwara ka rin. Kaya alam ng Diyos kung kailan ibibigay sa atin yung biyaya na ating hinihiling. Meron siyang sariling kaparaanan, meron siyang sariling kapanahunan kung kailan ito'y pagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya ang panawagan sa atin, magtiwala ka lamang. Kaya isipin po ninyo, kagaya po ng sinabi sa atin ni Monsignor Pablo Legazpi, doon pong itinatag na yung ating pong Quasay Parish na ito noong nakaraang Biyernes, no? Bagabat hindi po lahat ay naimbitahan kasi kung dito labang po tayo, taga dito labang tayo, puno na tayo. Meron pa po mga bisita sa ibang lugar, ano? Kaya pinagbigyan muna natin sila. Anyway, 6 na taon po tayong magkakasama-sama. Magkakapalitan na nga tayo ng buka sa loob ng 6 na taon na yun, no? Tagal nun, ano? Ngayon, yung sinabi po sa atin ni Monsignor Pablo, no? Yung po bang matagal na po na yung ating pong lugar na ito nag-aasam maging parokya. Tayo po yung naunang baryo. Yung mga nauna po sa ating paligid, mga sakop lang dati natin yun eh. Pero mas nauna pa silang naging parokya, no? Nauna pa yung Tungko, nauna pa yung Francisco, nauna po yung ibang-ibang mga parokya sa ating paligid. Dati naman sakop lang natin yon, no? Kasi malawak po talaga ito, no? Ngayon, ano ang sabi ni Monsignor Pablo? Hindi na alam kung ano ang dahilan, bakit tayo ang nahuli. Pero meron tayong tinatawag in God's time. May dahilan kung bakit ngayon lang. May dahilan kung bakit nahuli. At ang Diyos ang nakaalam ng tunay. Kaya kuminsan, ganyan din po sa buhay natin. May dahilan ang lahat ng bagay. Kaya ngayon pong Valentine's Day, di ba? May dahilan kung bakit yung asawa mo, yan ang napangasawa mo. May dahilan kung bakit hanggang ngayon, wala ka pang jowa. Di ba? Kaya kapag Valentine's Day, di ba? Doon sa mga may jowa na, magsindi ka ng kandilang puti. Dahil yan pag bubunyi, meron ka ng jowa. No? Yung mga may asawa na, magsindi ka ng kulay pula na kandila para simbolo ng pag-ibig, para magpatuloy ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. No? Pero yung mga hanggang ngayon, wala pang jowa, wala pang asawa, magsindi ka ng katol. Baka lamukin ka sa kaantay. Pero in God's time, di ba? In God's time, dumarating sa iyo yung nararapat para sa iyo. Kung hindi dumating ito, ibig sabihin, baka mayroong plano ang Diyos sa iyo. Kaya hindi lang naman buhay pag-aasawa ang estado ng buhay. Meron ding tinatawag na single blessedness. Kaya hindi ka nakakapag-asawa marahil mayroong plano ang Diyos para sa iyo. Baka mas kinakailangan ka ng magbigay ng panahon para sa paglilingkod sa kapwa nang hindi sa pamamagitan ng pag-aasawa. Kaya isipin po ninyo, kung ang lahat lamang, iisa lamang estado ay mag-aasawa lang ang lahat, ay wala ng pari, wala ng madre. Di ba?
Kaya nga po may pare, may madre, kasi meron pa pong ibang estado. Kaya nga po meron mga laiko na single blessed, meron pang ibang estado. Kasi hindi lamang po yung pag-asawa, bagamat napaka-ideal na mayroong asawa. Bakit? May katuwang sa hirap ng buhay. Ngayon, mga kapatid, in God's time, may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa iyo. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang kalooban ng Diyos ang dapat manaig. Kaya nga dito sa ating mabuting balita, napakaganda yung sinabi ng ketongin, kung ibig po ninyo, ang Diyos ang masusunod, hindi ang bawat isa sa atin. Ang kalooban niya ang masusunod, hindi ang kalooban natin. Ngayon, mga kapatid, ano pa yung pinapakita sa atin sa mabuting balita? Ang ating Panginoon, kapag ka nangako, tinutupad niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita, ibig ko, gumaling ka. At noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Kaya nga po ang Diyos, pag nagsalita siya, may katuparan. Hindi nga lamang according doon sa ating pong pamamaraan at kapanahunan. Maaari pong sa ating mabuting balita, instant, pinagaling niya yung tao. Instant, pinagbigyan niya. Pero mayroong ibang pagkakataon, magpapagaling siya, pero pagtatagalin muna niya. Kaya isipin po niyo, kung naalala ninyo, yung pong isang lumapit sa kanya, na yung po bang medyo may pagkabingi, ano ginawa ng Panginoon? Pwede naman niyang sabihin di ba? Ibig ko gumaling ka. Pero ano ginawa niya? Hinipo pa yung tainga. Yung ibang bulag, ano ginagawa niya? Lumulura sa lupa, gumagawa ng putik, ilalagay pa sa mata. Pwede sabihin direkta, ibig ko gumaling ka. Pero may dahilan ng Panginoon, bakit nagtatagal? Kaya nga po, ang ating pong Panginoon, nangangako, tinutupad niya according sa kanyang kapanahunan. At panghuli, mga kapatid, pinapakita sa atin sa mabuting balita, matapos paalis ni Jesus ang lahat ng mga tao, ano ang nangyari? May bilin siya doon sa tao na ito. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Madalas naririnig natin yan. Ang daming sinasabi ng Panginoon. Huwag mo nang ipagmamakaingay. Huwag mo nang ipagkakalat. Huwag mo nang sasabihin kanino man. Huwag mo nang ibabahagi sa iba. Kaya tingnan ninyo, bakit po kuminsan, kung kailan pinagbabawalan, tsaka naman sumisigi. Kung kailan po sinasabi ng Panginoon, huwag mong ipamamalita, tsaka naman namamalita yung ibang mga tao. Bakit? Kasi ang kabutihan ng Diyos, hindi mapagkasya sa puso ng tao na ito. Kaya nga, nagsasalita siya, pinamamalita niya ang kabutihan doon sa kanyang paligid. Kaya nga po, sa isang banda, nagiging evangelizer yung tao na ito. Nagiging tagapagatid siya ng mabuting balita doon sa kanyang kapwa. Kaya kapag halimbawa, nagba-Bible sharing tayo, meron tayong Kriska, meron tayong BEC, meron tayong Bible study, yung mga salita ng Diyos, hindi tinatago. Ang salita ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ibinabahagi, ipinamamalita. Kaya nga kapag tumanggap ka ng abot-abot na biyaya, sa sobrang kasiyahan mo, wala kang magawa kundi dita kung gaano kabait ang Diyos. Di ba? Kaya mas maganda pa yung mabuting balita ang ipangalat natin. Kaysa naman doon sa iba na nagtatago lamang sa tila baga mabuting balita. Sino po yan? Yung mga chismosa. Di ba? Yung po bang nung araw, sis, o kaya, brother, may sasabihin ako sa iyo. May ikukwento ako sa iyo. Di ba? Ganyan ang mga patutsada niyan Pero yung pinaka-normal po, yung bang bubulong sa iyo, alam mo ba? Alam mo na ba? Di ba? Tapos maku-curious ka naman, ano yun? Di ba? Tapos ang pinagpipistahan natin palagi, yung kapangitan ng kapwa. Yung kabahuan ng kapwa. Ano yung pinagpipistahan natin palagi? Yung kapintasan ng kapwa. Ano yung pinagpipistahan natin? Yung mga iskandalo ng ating kapwa. Kaya nga, sa modernong panahon, hindi na po ganyan ang approach. Hindi sila nagchichismisan. Hindi sasabihin sa iyo, may ichichismis ako sa iyo. Ano sinasabi ngayon? Brother, sister,
may ise-share ako sa iyo. Pinaganda mo lang eh. Chismis pa rin eh. Di ba? Pinaganda mo lang eh. Di ba? Pero pangit pa rin ang dating eh. Di ba? Kuminsan ganyan po tayo eh, no? Kahit po kami mga pari, hindi po kami exempted dyan. Dumarating ka pa lang, may chismis na. Di ba? Unang impression pa lang, may chismis na. Pag hindi mo nabati, napakasungit ng pari na yun. Pag binati mo naman, yung pari na yun parang nandyan lang sa kanto, no? Tapos pagkalimbawa, yung pari medyo malambot ang pagkilos, yung pari na yun babading-bading. Pagka naman yung pari medyo brusko at puro babaeng kasama, ano sinasabi natin? Yung pari na yung babaero. Di ba? Pagka naman na matangkad, yung pari na yun, gandang lalaki. Kinumpara pa yung tangkad sa ganda na lalaki. Meron din pong matangkad na pangit, ha? Pagka naman pandak, anong sinasabi? Yung pari na yon, cute. Diba? Kaya kumakalat eh, no? Ang kumakalat po yung ang nakita natin, yung impression natin, no? Pero ang hanapin po natin, hindi po yung pangit lang. Ang hanapin po natin ay yung maganda sa ating pong kapwa. Di ba? Yung po bang ay pagkakalat mo, yung pari sa amin, pandak. Balansi mo naman. Yung pari sa amin, naasan pandak nga, pero gwapo naman. O, balanse. Di ba? So, tingnan po natin, huwag yung laging pangit. Kasi kuminsan, ganyan po yung ginagawa natin. Ang ipinapangalat po lagi, ang ikinakalat palagi, yung maganda. Yung pangit, itago na lang natin, unawain na lang natin. No? Kung meron dapat pagsabihan na lang, no? Itama na lang. Pero hindi mo na kinakailangan ibuyang-yang pa yung kapangitan o yung kahinaan ng iyong kapwa. At hindi lamang po sa mga pari, no? Kuminsan sa atin din po, no? Yung po bang may kaaway ka, doon ako nagtataka, no? Ang away mo'y kapitbahay mo, ipopost mo sa Facebook, yung galit mo sa kapitbahay mo, anong pakialam namin dyan? Di ba? Kayo magkaaway, dadamay mo pa kami. Di ba? Yung away ninyo, sa pagitan ninyong dalawa, huwag mo nang idamay yung maraming tao. Kung mapag-uusapan ninyo, pag-usapan mo na. Ano ba yung ginagawa mo pag pinopost mo? Nakikipagbati ka ba? Nakikipagayos ka? O chinichismis mo siya? Wala siyang kalaban-laban dun eh. Bakit? Kung ano yung pinost mo, yun. Makasasagot ba siya ron? Pwede sa comment lang. Sino magbabasa ng comment na napakahaba? Di ba? Kaya kung nung pinost mo, yun yung makikita ng mga tao. Hindi ka nakagawa ng mabuti. Nakagawa ka ng lalong ikahihidwa sa pagitan ninyong dalawa. Kaya nga sabi sa atin, sa halip na pangit ang ating pong ipangalat, ang mabuti at lalo tigit ang salita ng Diyos ang ating ikalat, nang sa gayon tayo mismo ay kalugdan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating banal na pagdiriwang na ito, 3 bagay ang dapat nating tandaan. Unang-una, matuto kang magpakumbaba. Matuto kang makiusap sa ating Panginoon. Matuto kang lumapit sa ating Panginoon. Ikalawa, matuto kang manalig, manampalataya sa pangako ng Diyos. At pangatlo, ang mabuti ang ipangalat mo kagaya ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, maging alagad ka rin ng ating Panginoon at tagapagkalat ng mabuting balita sa maraming mga tao. Nang tayong lahat ay maging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya inadaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at dumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolik at Apostolika, kaini sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at ihinintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang dumalangin sa amang mawain para sa ating pangangailangan at para sa panambitan ng buong sambayanan. Kaya't ating pong isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pari at namamanata sa Diyos, upang sila'y maging mapagmalasakit sa mga may sakit at may karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bansa at bayan, upang kanilang gamitin ang yamang mula sa kaba ng bayan, para ang kalusugan ng mga lahat ng mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga doktor, nurses at iba pang naglilingkod sa mga ospital at pagamutan, upang hanapin nilang hindi lamang ang kagalingan ng katawan, kundi ng kalooban at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga may sakit sa ating pamayanan, lalo na ang mga dinapuan ng COVID-19, upang iunat ni Jesus ang kanyang kamay sa kanila, nang makamit nila ang kagalingan at pagdamay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang maibahagi natin ang kagandahang loob ng Diyos na tinatanggap natin sa loob ng 500 taon na pagiging Kristiyano ng ating bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga yumao, upang makasapit sila sa langit ng bayan kung saan wala ng sakit ng karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panalangin. Maiabot nawa namin ang aming mga kamay sa mga nangangailangan at may karamdaman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanganabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatabasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinudla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aning bigay,
ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't pa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patunihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Awan mo kami ipahintulot sa tukso at ianya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita para bagang narito ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hahayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo lagi manabik na pagsaluhan ang kaloob mo ito sa aming kabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating po na araw ng bukas ay wala po tayong opisina. So meron po tayong opisina pagdating po ng Martes hanggang Sabado at Linggo, no? So sa Miyerkules po ay Miyerkules ng Abo, kaya po meron po tayong paglalagay ng abo, hindi na po sa noo, dito na po sa bumbunan, no? Ibubudbud na lang, ano? Para kayong binubudburan ng betsin, ha? Dito na lang po at kasama po sa health protocol po 'yon. So sa Martes po ng umaga ay magkakaroon po tayo ng sulog sala na tinatawag. Kaya po yung mga may naitago po na palaspas doon sa kanilang bahay nung nakaraang taon na ginamit, pakidala po ngayong araw o kaya naman po ay sa Martes mismo, no? Para po susunugin po natin yan sa harapan dahil sa meron po tayong misa at pagkatapos ay yung pong sunog sala, no? Kaya dahil tayo po ay quasi parish na, meron po tayong daily mass na 6:30 ng umaga, no? Kaya bukas po ng umaga, Lunes, meron po tayong misa hanggang sa mga susunod na araw. Nababago lang po yung schedule pagdating po ng linggo. Kasi po yung linggo ay alas 8 po yung ating misa dito sa ating pong parokya, no? Pero sa susunod na mga panahon po ay meron din po tayong marahil magiging pagbabago sa mga schedules natin kasi ay isisingit na po natin yung mga SPPCs na dapat po misahan, no? Kasi 10 po yun, no? Na dapat nating misahan, no? 9 na SPPC kasama po yung Padre Pio, pang 10, no? Kaya meron po tayong ilang pagbabago sa schedule sa mga susunod na panahon. Pero for the meantime, meron lang po tayong 3 na minimisahan kapag kalinggo. Yan po muna, no? Yung pong 2 subdivisions, tsaka po dito sa atin sa sentro, yan po muna yung ating ipapatupad ngayon, no? After some time po, pagka medyo new normal na tayo, tsaka po natin iaayos yung iba pa pong mga schedules, okay? So, sa mga katanungan po ay andyan po yung ating opisina, yung pong gawing, yung may nakalagay na sign po roon na restricted o authorized person. Yung pong sa harapan, doon po magpupunta yung mga tao, no? So doon po makikipag-transact sa unahan, no? Para po medyo ma-secured po natin yung lugar. So medyo inaayos pa po yung opisina natin. So pagkatapos po noon ay magiging maayos na rin po lahat ng ating mga transaksyon. Yung pong nagbibideo sa atin ngayon, siya po yung ating parish secretary at meron po siyang kasamang nag-volunteer din na dati naming parokyano mula po sa San Pedro Apostol sa Tungko, no? Pero pansamantala lang po yun. Siya po yung pangmatagalan. Okay? At siyempre, kung meron pa po tayong ibang mga katanungan, pwede naman po nating lapitan yung ating pong SPPC President for the meantime dito po sa ating pong sa parokya, malaparokya ng Santo Cristo, no? Kasi wala pa po tayong PPC, no? At mag-aayos pa po tayo, no? So si Ate Daisy po ang pwede po nating lapitan, okay? At meron pong in-announce kanina si Ate Daisy, kung na-announce pa. So pakisuportahan po. Hindi ko na po kasi inabutan 'yon, ano? Inabutan ko na lang ngayon, ano? So pakisuportahan po para po nang sa gayon pandagdag po sa ating pong pagbili ng lupa sa ating pong pagtatayuan ng bago pong gusali ng ating pong simbahan, no? At kung meron pa po tayong gustong idagdag doon, ay pwede po nating i-transact sa ating pong opisina para po nang sa gayon ay maging maayos po yung ating accounting, no? So salamat po at merong mga generous na nagbibigay sa atin, okay? Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating po palang misa sa Miyerkules ay 6:30 ng umaga para sa pagpapahid ng abo at alas 6 ng gabi.